Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Handa ka na bang magpahinga? Bago natin tahakin ang mundo ng ating kwento, inaanyayahan kitang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maliit na bagay, pero napakalaking tulong para makagawa pa tayo ng mga kwento na magpapakalma at magpapatulog sa iyo gabi-gabi. Shoutout sa ating mga avid listener kabilang sina Angelica Dihan from Dubai, Rosario Dagasdas, Nikita, Raymond Flores, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Bago ka matulog, samahan mo muna ako sa isang simpleng kwento. Isang kwento tungkol sa isang nagbebenta ng fishball na tinawag ng lahat si Mahnong Fishball. Sa bawat tusok ng fishball, may kasamang ngiti, kabutihan, at aral tungkol sa buhay. Kaya ipikit mo na ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaan mong dalhin ka ng kwento sa isang mundo ng katahimikan at pagninilay. Sa may kanto ng isang tahimik na barangay, araw-araw ay may isang pamilyar na tanawin. Isang kariton na may makintab na kaldero ng kumukulong mantika. Maayos na nakahilera ang mga tusok. At sa gilid nito'y may mga bote ng sausawan. May matamis, may maanghang, at ang paborito ng lahat, ang halo-halo. Siya si Mahnong Fishball. Kilala siya, hindi lang dahil sa kanyang paninda, kundi dahil sa kanyang masayahing mukha at malakas na boses. Fishball kayo dyan, mainit-init pa, tusok na. Sigaw niya habang iniikot ang malaking sandook sa mantika. Lumalapit ang mga estudyanteng galing eskwela. Dala-dala ang barya mula sa kanilang baon. Ang mga tambay naman, nakatambay sa tabi. Nagkukwentuhan habang kumakain. Kahit ang mga nanay na galing palengke, hindi nakakatanggi sa amoy ng bagong pritong fishball. "Maanong, paanim nga po," sabi ng isang batang si Junjun. "Aba, Junjun, dapat 10 na. Baka mabitin ka." Biro ni Mahnong habang tinutusok ang mga nilulutong bola. At sabay-sabay natawa ng lahat. Simple lang ang araw-araw na eksena. Kay Mahnong Fishball, kariton, mantika, tusok, sarsa, at mga tao. Pero sa kanto na iyon, hindi lang siya basta tindero. Siya ang nagbibigay ng saya, ng kwento, at minsan, ng libreng tusok sa mga batang walang dalang barya. Sa bawat pitik ng mantika at bawat lagay ng tusok sa bote ng sarsa, nagsisimula ang mga maliliit na kwentong magbibigay kulay sa kanilang araw. Hapon na, nagsisimula ng dumami ang mga suki ni Mahnong Fishball. Ang kanto ay tila nagiging maliit na palengke ng tawanan. Amoy ng pritong bola at kwentuhan ng magkakapitbahay. "Mahnong, pasampu nga. Tapos extra sa usawan ha," sigaw ni Nena, ang dalagitang mahilig magdaldal. "Abay, oo naman, Nena. Pero huwag mong iinumin yung sausawan ha. Baka malasing ka sa anghang," biro ni Mahnong. Nagtawanan ang mga tao. May dumating na grupo ng mga estudyante. Bitbit pa nila ang kanilang mga bag at nakalabas pa ang ilang notebook. Hindi sila dumidiretso ng uwi hanggat hindi dadaan sa kariton ni Mahnong. "Uy, balita ako si Liza raw crush ni Edgar," sigaw ng isa. "Hindi si Liza at si Carlo yun," sagot ng isa pang bata. Napailing na lang si Mahnong habang inaabot ang mga tusok. "Ay naku kayo, wala pang ang trabaho, puro crush na agad ang iniisip. Tusok muna bago kilig." Samantala, may isang nanay na galing palengke ang dumaan. Dala niya ang mabibigat na supot ng gulay, pero hindi rin nakatiis. "Mahnong, padalawa lang ha. Pampalipas gutom bago magluto," sabi niya. "Dalawa lang? Aba, kapag natikman mo ito, baka sa akin ka na magpaluto." Biro ulit ni Mahnong na sinundan ng tawanan ng lahat. Ang kariton ni Mahnong ay naging parang maliit na plaza.
Doon nag-uusap ang mga tao, nagtatawanan, at minsan nagtsitsismisan. Mula sa simpleng fishbowl stand, nagiging sentro ito ng kwento sa barangay. Parang balitang pumutok sa radyo, pero mas masaya at may kasamang sarsa. Sa bawat tusok at kurot ng kwento, unti-unting nakikilala ng lahat na ang kariton na iyon ay hindi lang basta kainan. Isa itong lugar ng koneksyon, biruan, at tsismis na may kasamang halakhak. Hapon na naman, ang araw ay mabagal ng lumulubog at ang kanto ay muling napuno ng amoy ng pritong bola. Masigla pa rin si Mahnong Fishbowl, kumakaway at bumabati sa bawat dumadaan. Ngunit sa di kalayuan, may isang batang tahimik na nakatayo. Si Toto, payat at medyo gusgusin ng damit. Hawak-hawak ang kanyang lumang tsinelas na halos mapigtas na ang strap. Nakatitig siya sa mga nilulutong fishbowl habang nilulunok ang sariling laway. Lumapit si Toto sa gilid ng kariton at mahiyain itong ngumiti. "Manong," mahina niyang sabi. "Ay Toto, nandito ka pala. Tusok na bata," masayang tugon ni Mahnong. Umiling si Toto. "Wala po akong pera, Mahnong. Nanood lang po ako." Saglit na natahimik ang paligid. Ang ibang mga bata ay napatitig kay Toto. Ngunit hindi nagdalawang isip si Mahnong. "Aba, hindi kailangan ng pera dito para matikman ang fishbowl ko," sagot ni Mahnong habang mabilis na nagtusok ng 6 na piraso. Nilubog niya ito sa pinakamasarap na sausawan. Iniabot kay Toto. "Libre ito para sa iyo. Pero promise, kailangan mong humiti." Namilog ang mga mata ni Toto. "Talaga po, Manong. Salamat po." Sabay kagat ng fishbowl. Kitang-kita ang saya sa kanyang muka. Parang nakatikim siya ng pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Ang ibang bata hindi nakapagpigil at nagsabi, "Manong, baka pwede ring libre sa amin." "Libre rin daw kami." Sabay tawa ng grupo. Gumisi si Manong at tumawa ng malakas. "Libre? Naku, hindi ako bangko. Kay Toto lang, kasi espesyal siya ngayong araw." Nagtawanan ng lahat at muling bumalik ang saya sa paligid ng kariton. Habang kumakain si Toto, naisip ni Manong na minsan, ang pinakamasarap na bayad ay hindi pera, kundi ang nakikitang ngiti mula sa isang batang busog at masaya. Isang maaliwalas na hapon, abala si Manong Fishbowl sa pagtitinda. Maingay ang kanto, may mga estudyanteng tumatawa, may nanay na nagkukwentuhan, at syempre, may mga batang abala sa paglalaro habang may tusok ng fishbowl sa kamay. Habang busy ang lahat, may isang pitakang biglang nahulog sa lupa, malapit mismo sa kariton ni Manong. Medyo luma ito, kulay brown, at halatang makapal dahil puno ng laman. Hindi ito napansin ng naglalakad na nagmamadali papalayo. "Uy, Manong, may pitaka oh," sigaw ng isang bata sabay turo. Tinampot agad ni Manong ang pitaka at tiningnan. Totoo nga, may makapal na mga papel na mukhang pera sa loob. "Aba, jackpot ito kung akin," biro ni Manong, sabay tawa. Pero agad niyang isinara. "Hindi ito akin, kaya dapat hanapin ang may-ari." Nang marinig ng mga tao, bigla silang nagsilapit. "Akin yan, Manong. Nawala ko kanina," sabi ng isang tambay. "Hindi akin yan. Nakaipit pa nga kanina sa bulsa ko," sabi naman ng isang nanay. "Uy, akin yan. May picture pa nga ng aso ko sa loob," dagdag pa ng isa. Nagkatinginan ng lahat. Parang biglang naging palabas ang kanto. Lahat ay nagsasabing kanila ang pitaka. Nagkamot ng ulo si Manong. Naku naman, parang nanalo sa raffle. Lahat gusto ng premyo. Para masiguro, binuksan niya ang pitaka at inisa-isa ang laman. May mga resibo, may ID, at may litrato ng isang pamilyang mag-aama na nakangiti. Aba, teka,
Hindi nyo naman kamukha ito ah. Sabay turo ni Manong sa litrato. Tahimik ang lahat. Tapos biglang nagtawanan. Ay oo nga no. Hindi nga kami. Amin ng isa. Kasi naman, baka sakali lang. Sagot ng tambay sabay kamot ng ulo. Di nagtagal, may isang lalaking hingal na lumapit. Manong, may nakita po ba kayong pitaka? Nawawala ko sabi niya. Agad niyang ipinakita ang litrato sa loob ng pitaka. At oo nga, siya nga ang nasa litrato kasama ang kanyang pamilya. Masayang iniabot ni Manong ang pitaka. Eto na, wag mo na iwan-iwan. At saka magpasalamat ka sa fishbowl stand na ito. Dito kasi lahat nawawala. Pero dito rin natatagpuan. Nagpasalamat ng paulit-ulit ang lalaki. At sa huli, bumili pa siya ng maraming fishbowl para sa lahat ng naroroon bilang pasasalamat. Ang mga tao naman, sabay-sabay na nagsabi, libre, libre, libre. At muling napuno ng tawanan at saya ang kanto. Isang araw, pagdating ni Manong Fishbowl sa kanyang paboritong kanto, may kakaiba siyang napansin. Sa kabilang gilid ng kalye, may bagong kariton na makintab at makulay. May ilaw na kumikislap, may speaker na tumutugtog ng malakas na musika, at may malaking karatulang nakasulat, Super Street Bites. Mas masarap, mas sosyal. Napakamot ng ulo si Manong. Aba, may bago palang tindero dito. Bulong niya sa sarili. Unti-unting nagsidatingan ng mga tao. At syempre, natuwa sila sa bago. Ang mga estudyante, curious. Ang mga tambay, aliw na aliw sa musika. Pati ang ilang nanay, nagsimulang bumili sa bagong nagbebenta. Manong, baka dito na muna kami bumili ha. May libreng tissue kasi sila. Sabi ng isang suki na pabirong ngumiti. Medyo kinabahan si Manong. Habang nakatingin siya sa kanyang simpleng kariton, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Paano kung mawalan ako ng suki? Paano kung mas masarap nga talaga ang paninda nila? Bulong niya sa sarili. Pero kahit kinakabahan, hindi siya nagpahalata. Tusok na dito. Bawal ang malungkot. Bawal din ang gutom. Malakas niyang sigaw. Dumating si Nena, isa sa mga paboritong suki. Manong, huwag kang mag-alala. Dito pa rin ako bibili. Mas masarap pa rin ang sarsa mo kaysa sa tissue nila. Natawa si Manong at biglang lumuwag ang kanyang dibdib. Tama ka, Nina. Wala sa tissue o karito ng tunay na lasa. Nasa puso ng nagluluto. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi siya pwedeng basta lang magpatalo. Kung may bago siyang karibal, kailangan niyang ipakita kung bakit siya tinatangkilik ng mga tao. At sa gabing iyon, habang iniuwi niya ang kanyang kariton, may isang ideya ang pumasok sa isip niya. Ang sikreto na matagal ng dahilan kung bakit paborito ng lahat ang fishbowl niya. Ang kanyang espesyal na sarsa. Kinagabihan, habang nasa maliit na kusina si Manong Fishbowl, tahimik siyang naghalo ng mga sangkap. Nasa mesa ang mga bote ng toyo, suka, bawang, asukal, sili, at kung ano-ano pa. Kumikislap ang ilaw ng bumbilyang dilaw habang sinisimulan niyang gawin ang kanyang matagal ng sikreto. Ang espesyal na sarsa na siya lang ang marunong magtimpla. Hindi lang ito sausawan, bulong niya sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit bumabalik ang mga tao sa kariton ko. Mabagal niyang niluto at hinahalo ang sarsa, parang alagang-alaga. Inalala niya kung paano niya ito natutunan sa kanyang nanay noong siya'y bata pa. Anak, sabi ng nanay niya noon, hindi lang lasa ang nilalagay mo sa pagkain. Dapat may kasamang malasakit. Kinabukasan, bumalik si Manong sa kanto. Nakangiti siyang muli habang may hawak na bote ng bagong timpladong sarsa. Tusok na. At ngayon,
Bagong level ang sausawan. Masigla niyang sigaw. Unang lumapit si Toto, ang batang minsang binigyan niya ng libreng fishball. Manong, pahingi po ulit ng tusok. O sige, pero tikman mo itong bagong sarsa ko. Ha? Sabay abot ni Manong ng tusok na basa sa makintab at mabangong sarsa. Kinagat ni Toto at nanlaki ang mata. Grabe po, Manong. Ang sarap. Parang may halong magic. Nagsimula nang dumagsa ang mga tao. Isa-isa nilang tinikman ang bagong sarsa at lahat ay napapawaw. May konting tamis, may konting anghang, at may kakaibang linamnam na hindi nila maipaliwanag. Mas masarap pa ito kaysa sa sosyal na kariton sa kabila. Sigaw ng isang estudyante. Tama, wala silang laban sa sausawan ni Manong. Dagdag ng isang nanay, unti-unting bumalik ang mga suki sa kanya. Kahit may karibal na mas magara ang kariton, mas nanaig pa rin ang lasa at puso ng kanyang paninda. Habang pinagmamasdan ni Manong ang masayang pila ng mga suki, ngumiti siya ng maluwag. Ayan, sabi niya sa sarili, hindi kariton o tissue ang hinahanap ng tao, kundi yung lasa at malasakit na hindi makikita sa kahit anong palamuti. Dumating ang pinakahihintay ng lahat sa barangay, ang araw ng fiesta. Masigla ang paligid. May mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto. May tugtugan ng banda at halu-halong amoy ng iba't ibang pagkain mula sa mga tindero. Siyempre, kasama sa mga nagtitinda si Manong Fishball. Maaga pa lang ay nakapwesto na siya sa ilalim ng puno. Dala ang kanyang kariton at syempre, ang bote ng kanyang espesyal na sarsa. Tusok na mga suki. Fiesta ngayon, kaya dapat masaya ang tiyan. Masigla niyang sigaw, ngunit hindi lang siya ang nagtitinda. Nandoon din ang karibal niyang may sosyal na kariton. Mas malaki pa ngayon at may mga palamuti pang ilaw na kumikislap. May libreng lobo, may tugtog, at may mga palamuti sa mesa. Natahimik si Manong sandali. Pero bago pa siya kabahan, biglang dumating ang kanyang mga suki. Dito kami kay Manong, sigaw ng mga estudyante. Mas masarap ang sarsa niya, dagdag ng mga nanay. Libre pa minsan kapag wala kaming barya. Sabat ng mga bata, napangiti si Manong. Unti-unting napuno ng tao ang paligid ng kanyang kariton. Hindi lang fishball ang kinain nila, puno rin ng tawanan, asaran, at mga kwento ang kanilang pagtitipon. Si Toto, ang batang minsang binigyan ng libreng tusok, tumulong pa sa pag-abot ng mga tusok sa pila. Si Nena naman, nagbiro habang nagsasawsaw. Manong, baka maubos ang sarsa mo. Baka pati bote higupin na namin. Nagtawanan ng lahat. Samantala, ang sosyal na kariton sa kabila ay napansin ding unti-unting nabawasan ng tao. Kahit gaano kaganda ang ilaw at music, walang tatalo sa tunay na malasakit at sa lasa ng fishball ni Manong. Sa hapon ng fiesta, napuno ang kanyang kariton ng mga masayang mukha at busog na tiyan. Habang pinagmamasdan niya ang mga tao, nakahinga siya ng maluwag at nagpasalamat sa sarili. Hindi pala kailangan ng bonggang kariton para sumikat. Ang kailangan lang ay puso sa pagluluto at malasakit sa bawat suki. At sa araw na iyon, si Manong Fishball ay hindi lang simpleng tindero, kundi naging bida ng fiesta. Matapos ang maingay at makulay na fiesta, bumalik sa dati ang kanto. Tahimik sa umaga, unti-unting sumisigla kapag hapon na at dumadating si Manong Fishball, dala ang kanyang kariton. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi lang siya basta nagbebenta ng fishball ngayon. Para sa mga tao sa barangay, siya na ang puso ng kanto, ang taong nagtitinda ng tusok, pero sabay ding nagbabahagi ng kwento, tawanan at kabutihan.
Habang nagluluto ng fishball, napaisip si Manong. Ang kariton ko, simple lang. Wala itong ilaw, wala itong tugtog, at wala ring libreng tissue. Pero bakit ba patuloy na bumabalik ang mga tao dito? Tumingin siya sa pila ng kanyang mga suki. Naroon si Toto, masayang nakikisawsaw. Naroon si Nena at ang iba pang estudyante, nagtatawanan. Naroon ang mga nanay at tambay, nagkukwentuhan habang kumakain. At doon niya naintindihan, hindi pala fishball lang ang binibili nila. Ang binabalikan nila ay ang malasakit, ang kwento, at ang samahang nabuo sa kariton na ito. Sa bawat ngiti ni Toto, sa bawat biruan ng mga estudyante, at sa bawat halakhak ng mga nanay at tambay, naroon ang tunay na halaga ng kanyang pagtitinda. Kaya't mula noon, hindi na inisip ni Mahnong kung may mas magarang kariton pa sa paligid. Hindi na rin siya natakot sa kompetisyon. Dahil alam niya, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa dami ng pusong napapasaya at napapakain, kahit simpleng tusok ng fishball lang. At tuwing sasapit ang hapon, maririnig muli ang kanyang boses sa kanto. Tusok na. Mainit-init pa. Pero tandaan, dito sa kariton ni Manong, laging may kasamang ngiti. At sa gitna ng halakhakan at sausawan, tuloy ang simpleng kwento ng isang tindero, si Manong Fishball, ang taong nagturo na ang kabutihan at malasakit ay mas masarap pa kaysa sa kahit anong sarsa. Isang hapon, habang abala si Manong sa pagtitinda, may napansin siyang batang hindi niya kilala. Payat, bagong gupit, at may dalang maliit na bag. Tahimik itong nakatayo sa di kalayuan, nakatingin lang sa mga batang masayang kumakain ng fishball. Lumapit si Nena, ang madaldal na suki. "Uy, sino ka? Hindi ka taga rito, no?" tanong niya. Nagkibit balikat ang bata. "Bagong lipat lang kami dito. Ako si Kaloy. Hindi pa ako sanay dito kaya nanonood lang ako." Napangiti si Manong at tinawag siya. "Kaloy, halika dito. Tikman mo itong tusok ko. Dito sa kariton. Hindi ka naiisipin kung bago ka o hindi. Lahat dito, kaibigan." Medyo nag-alangan si Kaloy. "Pero Manong, wala po akong pera." Tumawa si Manong. "Ay naku, wala nang usapan ng pera-pera. Una mong tikim, libre." Sabay abot niya ng tusok na nilublob sa kanyang espesyal na sarsa. Kinagat ni Kaloy at agad siyang napangiti. "Grabe, ang sarap po." Agad namang lumapit ang ibang mga bata. "Kaloy, dito ka na sa amin maglaro," sigaw ni Toto. "Oo nga, para marami na tayong tropa," dagdag ni Nena. Hindi nagtagal, si Kaloy ay nakisali na sa tawanan, biruan at kainan. Wala na ang hiya, napalitan ito ng kasiyahan at bagong pagkakaibigan. Habang pinagmamasdan sila ni Manong, napangiti siya. Ganito pala ang saya. Hindi lang fishball ang napupuno ng sarsa, pati puso ng bawat bagong dumarating, napupuno rin ng samahan. At mula noon, hindi na naging estranghero si Kaloy. Isa na rin siyang suki, at higit sa lahat, isa na rin siyang bagong kaibigan ng lahat sa kanto. Mabilis kumalat ang balitang si Manong Fishball daw ay gumagamit ng hindi malinis na sangkap sa kaniyang mga tinda. Isang kapitbahay ang nagpakalat ng tsismis, dala ng inggit sa dumadaming suki ni Manong. Sa umpisa, nagduda ang ilan. Ang iba ay umiwas muna at hindi bumili. Tahimik lang si Manong. Kahit ramdam niya ang kirot ng paninira, pinili niyang huwag gantihan ng masama. Imbes, mas lalo niyang pinaghusayan ang kalinisan at lasa ng kaniyang fishball. Isang araw, dumating ang grupo ng mga opisyal ng barangay upang siyasatin ang kaniyang kariton. Maingat nilang sinuri ang mantika, ang fishball, ang sausawan, pati na rin ang paglilinis niya ng gamit.
Laking gulat ng lahat. Malinis, maayos, at higit sa lahat, ligtas ang lahat ng kaniyang paninda. Nagpakumbaba si Manong at sinabing, "Hindi ko kayang pigilan ang sinasabi ng tao, pero kaya kong panindigan ang totoo. At ang totoo, hindi ko kailanman sasaktan ng tiwala ng mga suki ko." Sa huli, napahiya ang nagpakalat ng maling balita. Bumalik ang mga suki, mas marami pa kaysa dati, dala ng tiwala at respeto. Ang kasinungalingan ay maaaring magdulot ng takot at alinlangan, pero sa dulo, ang katotohanan at mabuting gawa ang mananaig. Dahil sa muling pagbalik ng tiwala ng lahat kay Manong Fishball, nagpasya ang barangay na magdaos ng isang maliit na pistang bayan. Hindi para sa anumang okasyon, kundi para ipagdiwang ang pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Sa gitna ng plaza, inilagay ang kariton ni Manong, makintab at bagong pinturahan, handog ng mga kabataan bilang pasasalamat sa kaniyang kabutihan. Nagsama-sama ang mga kapitbahay, bata't matanda, may dalang lutong bahay at candy. Pero syempre, ang pinakahihintay ng lahat ay ang fishball ni Manong. Habang nagpipila ang mga tao, ngumiti si Manong at nagsalita. Ang fishball, kahit maliit, ay parang buhay natin. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, kundi kung paano ka nagsusumikap, paano mo pinapainit ang puso ng iba, at paano mo binibigay ang pinakamahusay na kaya mo. Nagpalakpakan ng lahat, maging ang dati niyang tsismos at naiinggit na kapitbahay ay lumapit at nagsorry. Tinanggap iyon ni Manong ng bukas palad, sabay abot ng libreng tusok ng fishball. Kinagabihan, habang unti-unting nagsisibalikan sa kani-kanilang bahay ang mga tao, napatingin si Manong sa bituin. Tahimik niyang ibinulong, "Salamat Panginoon sa simpleng biyaya." Sa isang kariton, sa isang tusok ng fishball, natutunan naming lahat ang halaga ng pagkakaisa at kabutihan. At mula noon, hindi na basta-basta si Manong Fishball. Siya na ang naging simbolo ng sipag, pasensya, at pagmamahal sa kapwa. Isang paalala na kahit simpleng paninda, maaring magdala ng malalim na aral sa buong bayan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o laki ng negosyo, kundi sa dami ng pusong napasaya at nabigyan ng pag-asa. Sa pagtatapos ng ating kwento, naway naalala mo na ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay laging bumabalik ng mas malaki. Tulad ni Manong Fishball, na sa kabila ng mga pagsubok, ay pinili pa rin ang pagmamahal at malasakit. Kaya ngayong gabi, habang dahan-dahang lumulubog sa katahimikan ng iyong paligid, ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang kapayapaan. Magandang gabi.